Bago pumasok sa opisina ang amo kong babae, tinanong niya ako kung meron daw ba akong gagawin maghapon. Hello, magandang umaga. Ako nga pala ay isang domestic helper na nagtatrabaho ngayon dito sa Hong Kong. Pangatlong araw na pala na wala dito sa bahay ang amo kong lalaki at ang aking alaga. Dalawa lang kami ng amo kong babaeng naiwan dito sa bahay, kaya wala akong masyadong ginagawa sa maghapon. At tila napansin na amo ko na naiinip na ako sa araw-araw na ginagawa ko dito sa loob ng bahay. Bago nga pumasok sa opisina ang amo kong babae, tinanong niya ako kung gusto kong lumabas ngayong araw na to dahil pagkatapos ko daw maglinis, wala naman na daw akong gagawin sa maghapon. Pwede daw akong mag-day off, total naman daw ay late siyang uuwi galing sa opisina at maiiwan lang ako dito maghapon mag-isa. Nung sinabi nga sa akin ng amo ko yun ay tuwang-tuwa naman ako at tinanong ko siya kung pwede ba akong umakyat sa bundok sa kabilang ibayo at ang sabi naman niya, sige daw, wala namang problema dahil nga wala naman akong ginagawa, pwede daw akong mag-hike para naman daw malibang ako sa maghapon. So pagkaalis nga po ng amo ko papasok sa opisina ay nag-start na ako maglinis ng mga dapat kong linisin dahil nga kahit papaano ay ginagamit ng amo ko itong kwarto nila. Kaya pagkatapos kong maglinis ay nag-asikaso na rin ako ng sarili ko para din makalabas na at ma-enjoy ko yung buong maghapon na binigay sa akin ng amo ko. So dahil nga din po biglaan yung pag-alok sa akin ng amo ko sa pagdedeo, doon na lang ako pupunta sa peak sa Central dahil nga wala din naman akong kasama at malapit lang dito sa lugar namin yung pupuntahan ko sa Central. Wednesday kasi ngayon, wala akong makakasama dahil yung mga kaibigan ko ay on duty sa trabaho. Ako lang kasi yung nataon na Disney princess ngayong week na to dahil nga nasa Japan ang amo kong lalaki at ang aking alaga. Thank you na rin sa amo kong babae kasi nga pinayagan niya ako na mag-day off ngayong araw na to. Habang naglilinis nga ako ay iniisip ko na kung ano ba yung gagawin ko sa maghapon. Ang una kong plano ay maglalakad na lang sana ako sa Chimchachoy at sasakay na lang uli ako ng ferry. Pero dahil nga mahabang lakarin naman yung lalakarin ko paakyat sa bundok sa peak sa Central ay naisip ko na lang na sumakay ng MTR. On the way nga po ako dito papunta na sa Central ay nag-message naman ang amo kong babae para i-check kung nakalabas na po ako. Pagkasakay ko naman po ng MTR ay in-update ko ang amo ko na on the way na ako papunta sa The Peak Central at dun ako mag-hike maghapon. Pagkarating ko nga dito sa Central ay naglakad ako mula IFC hanggang sa marating ko yung worldwide na building kung saan maraming Filipino store na pwede kong bilan ng palabok o malabon or pansit na pwede kong baunin papaakyat sa bundok. Pagkarating ko nga sa worldwide ay hindi ko na nga po naipakita sa inyo dahil sobrang dami ng tao. Bumili ako ng isang palabok para lang baunin sa aakyatin kong bundok. Dahil nga mag-isa rin po ako at meron namang mabibilhan doon sa The Peak pero masyado nang mahal. Kaya bumili na lang ako ng isang pirasong palabok para lang baunin at para din meron akong kainin sa lunch. Papaakyat po sa The Peak ay maglalakad ako mula dito sa Central hanggang sa marating ko yung Robinson Road. Aakyat po ako sa pinakamataas na escalator dito sa Hong Kong at dun po ako magi-start sa dati kong naging tirahan sa Robinson Road dahil madalas po dun ako naglalakad ng asong alaga ko sa dati kong amo. So yung place po na pupuntahan ko ngayon para makaakyat doon sa The Peak ay kabisado ko na po kung paano ko siya aakyatin.
Nung makarating nga ako sa Robinson Road dahil nga hindi pa ako nag-aalmusal, naisipan ko na bumili muna ng kape. Nagpapasalamat din ako dito kay ate na cashier dahil nga nakita niya na nagdi-video ako at hindi ako makaugaga sa paghahawak nung kape na lalagyan ko ng mainit na tubig. Kaya ang ginawa niya, siya na ang nag-asikaso sa akin. Gusto kong uminom ng kape dahil nga medyo mahaba pa yung lalakarin ko mula dito sa Robinson Road papunta doon sa pinakabungad papaakyat sa The Peak. Sa dami na rin ata ng naging kontrata ko dito sa Hong Kong ay tila natirhan ko na rin yung iba-ibang lugar dito sa Hong Kong. Dati po ay dito ako nakatira. Mismo dito sa place kung saan ako naglalakad ngayon. Ito pong kanto ng puno na to, dito ko mula nilalakad yung alaga kong aso papaakyat doon sa bundok sa The Peak. At dito po ako eksakto na nakatira noon. Mula po sa kanto na to ay lalakarin ko to hanggang sa marating ko na yung pinaka paakyatan doon papunta sa The Peak. So medyo malayo-layo pang lakarin ang aking tatahakin. Kaya napaganda rin yung idea sa pagbili ko ng kape para naman meron akong hinihigop na mainit na kape habang naglalakad mag-isa. So, nandito na nga ako sa first stop po, papakyat dito sa The Peak. So, paano ba yan? I-enjoy ko na lang yung paglalakad mag-isa. Ang dami ko na rin pong pinagdaanan dito sa Hong Kong. Iba-ibang amo, iba-ibang mga rules and regulation, iba-ibang ugali, at iba't ibang klase na ng sahod. Alam niyo po ba na hindi pa ako nakakaranas ng renewal na kontrata dito sa Hong Kong? Meron po akong isang break contract at the rest po ay finish contract na. Hindi naman po ako choosy sa trabaho at hindi rin naman po ako pasaway sa trabaho. Iba-iba po kasi ang mga amo dito sa Hong Kong. At dahil sa iba-iba nga po ang mga amo, iba-iba rin ang mga nagiging experience ng mga katulong dito sa mga nagiging amo. Iba-iba din ang timpla ng pasensya, pangunawa at pagtitiis ng mga katulong. Sa kagaya po ng mga naging experience ko na sa trabaho, matiisin naman ako at maunawain din naman kahit papaano. Pero kung hindi na po healthy para sa akin yung sitwasyon, ay hindi ko na ipipilit sa pangalawang pagkakataon. Sa totoo lang, dito ngayon sa current contract ko, muntik na po akong mawalan ng trabaho. Buti na lang, hindi ako binitawan ng amo kong babae kahit nag-give up na ako. Sa araw-araw na nilalagpasan ko ang pagsubok ko sa trabaho ay marami na rin akong naiisip na hindi maganda sa sarili ko. Sa process ng pag-grow ko sa sarili ko at sa trabaho ko, thankful pa rin ako kasi may mga kaibigan ako at ilang mga kakilala na napagsasabihan ng mga pinagdadaanan ko sa trabaho at natutulungan nila ako para maunawaan, malibang at mairaos ko yung trabaho ko sa araw-araw. So dito nga po ay napagod naman ako sa pag-akyat dito sa bundok kaya nagpahinga muna ako saglit at umupo. Inayos ko yung gamit ko. Pagkatapos ng mga 10 minutes ay naglakad na uli ako para marating ko na yung tuktok ng peak na to. So habang umaakyat nga po ako dito sa bundok ay nag-emote ako dyan banda sa baba. Napagod ako at nakaramdam ako ng gutom. Kaya niisipan ko na muna na kumain ng brunch at magpahinga saglit. Sa pagtigil ko nga po sa park na to ay may nakilala akong dalawang Pilipina na day off ngayong araw na to. Dalawa po sila na magkapatid. Pagkaupo ko nga po ay tinanong nila ako kung pwede ba na mag-share kami dito sa upuan at sinabi ko naman na okay lang. Dahil nga mag-isa rin lang naman ako at wala akong kasama ay okay lang na magkakasama kami. Nung mga time po na kumakain na ako ay inalok nila ako ng pagkain at binigyan nila ako ng igado at saka kanin na maaari kong kainin mamaya pag nagutom uli ako.
Nung makatapos nga po akong kumain ay nagpahinga lang ako ng 5 minutes. Pagkatapos ay dumiretso na ako papaakyat dito sa High West. Tinagal nga po pala ng pag-akyat ko dito ay mga 30 minutes at narating ko naman agad yung pinakatuktok niya at nakita ko kung gaano kaganda ang Hong Kong dito sa taas. Meron nga din po palang full guide papunta dito. Maaari nyo pong bisitahin ang page po ni Tad's Relos page at makikita nyo po buong detail ng guide papunta dito. Makalipas nga po ang ilang minuto ay nag-decide naman na akong bumaba. Para naman puntahan yung Logard Road, hindi ko po alam kung tama yung pronunciation, dun po malapit sa Victoria Peak. Sa pag-akyat po ng bundok ay natutulungan po ako para ma-refresh yung aking utak sa araw-araw. Nagpapasalamat ako kay ma'am kasi pinayagan niya ako na mag-day off ngayong araw na to kahit hindi ko naman talaga day off. So, bali narating ko na nga po itong Victoria Peak na tinatawag nila dito sa Hong Kong. At ito po yung view na makikita nyo pag nandito kayo sa taas. At kung gusto nyo naman po munang umupo, magpahinga, magkape, pwede rin naman po kayong dito muna. Dito po sa Sky Terrace, dito po sa The Peak na pwede kayong umakyat sa rooftop para po makita nyo yung magagandang view. At makikita nyo rin po yung papaakyat na tram na tinatawag nilang The Peak Tram. Hi, ewan ko nga po, mahirap po talaga ako mag-explain sa mga ganitong bagay. Kaya po ang maipapayo ko lang sa inyo, puntahan nyo po yung page ni Tad's Relos page para po sa kabuuang guide papunta dito sa The Peak. Pagkatapos ko nga pong tanawin yung magagandang view doon sa kabila, ay pumunta na po ako dito sa Logard Road at dito ko naman po uubusin na yung oras ko hanggang sa makauwi na po ako. Hindi ko po alam eksakto kung tama ba yung pronunciation ko, pero dito po sa side ng Logard Road ay makikita nyo po yung talagang ganda ng place sa baba ng Hong Kong. Makikita nyo po kung gaano kaganda yung city ng Hong Kong dito sa taas sa The Peak. Imagine, may pagsubok kang pinagdadaanan sa buhay, tapos ganito yung makikita mo, di ba? So, hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Panginoon. Binibigyan pa rin niya tayo ng dahilan para tayo ay magpatuloy sa buhay. Imagine mo, problemado ka, broken-hearted ka, wala kang pera, tapos makikita mo yung ganyang view. O diba, pack na pack. Sa mga ganitong pagkakataon, minsan may mga bagay lang tayong hindi nakikita at appreciate sa buhay natin.
Nung naikot ko na nga po yung Logart Road dito sa Victoria Peak ay nag-decide na akong bumaba para makauwi ako ng maaga. Gusto ko ring umuwi ng maaga para bago man dumating ang amo ko galing opisina ay nasa bahay na ako para kung may kailangan ng amo ko ay maaalalayan ko siya at maaasikaso. Nung makababa nga po ako, dumaan ako sa Robinson Road at dito na ako lumihis sa kabilang kanto kung saan malapit sa Central Market dito sa Hong Kong. Nung bumaba nga po ako dito malapit na sa city ay parang biglang sumakit yung mga tuhod ko dahil nga siguro sa sobrang lamig din ngayon dito sa Hong Kong. Pagkatapos nga ng isang mahabang araw ng day off na binigay sa akin ng amo ko, ay nakarating na ako dito sa Austin, naglalakad pauwi sa bahay ng mga amo ko. Pagdating ko nga ay wala pa si ma'am kaya kumain muna ako ng tinapay habang nagpapahinga at nag-aantay sa pag-uwi ni ma'am.